well, gusto natin no, na credible yung elections and the results will reflect the will of the people. Okay, recently, VP, sabi ni Alianza Campaign Manager and na-vote Representative Toby Chanco na dahil umano sa conditional release ng mga proyekto na ipinasang budget, kaya sila nakapirma doon sa impeachment mo sa Congress. Yan yung statement. Speechless. Ang bayad sa pirma sa impeachment. So, baka iba pa yung... sinabi niya, recent lang sa interview. Baka iba pa yung conditional release, no? So in addition pa yung doon sa mga natanggap noon mga nagpirma. And totoo din naman yon, public record din na makikita ninyo na yung mga hindi pumirma, zero talaga yung budget para sa kanila. But more than that, alam nyo, hindi dapat nagkakaroon ng budget ang mga congressman kasi that's pork barrel. Hindi sila dapat nagkakaroon ng apportionment doon sa projects ng executive department. Kasi ang trabaho lang naman ng congressman ay gumawa ng batas. Hindi siya pwedeng kumuha doon sa budget ng mga departments natin. So, madaming irregularities and malamang yan din yung protesta ng pagkaraniwan na mga tao na hindi nagagamit ng maayos yung pera ng bayan. Correct. VP, sinabi din ni Toby Chanco na nabawasan daw yung boto ng kandidato ng mga alyansa dahil nga ito nga sa impeachment na inilabas ng Congress. Yan ang hindi ko masasabi without a study. Baka merong access sa study si Congressman Toby Chanco kaya niya nasabi ng ganyan. But hindi ko masabi yan kung yan ba ang rason kung bakit pangit ang resulta ng mga senators doon sa alyansa. Arjun Relator, Jermaine Buntan. Ma'am, regarding sa result sa senatorial candidates, ma'am, ang tingin niyo magiging takbo ng impeachment trial, ma'am? How positive are you or confident are you na ma-active kayo, ma'am, prior to Senate? Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. At hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Pero, ginagawa siya ng publiko. So, basta sa akin, tanggap ko kung anong mangyayari, anong magiging ending ng impeachment. Pero yung preparation po ng mga lawyers natin, kamusta po? Lawyers, okay naman sila. In full throttle na yung kanilang preparations for the impeachment and of course they would not want a trial as lawyers. Alam naman natin ang galawan ng mga abogado, no? Marami silang mga paraan sa batas. The legal recourse for their clients. But sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. What a bloodbath. Sa Japan media base. Yan sa akin, go ahead. Japanese na po. Why do you think that NATO has a role in the Senate? And also, did you talk with your father about the results? Yes. We talked yesterday. We talked for May foreigner na media na nagtatanong kay VP Sara, no? a long time, about 41 minutes, about the results of the elections, both local and national. And I updated him about what are the ways forward with regard to the impeachment and with regard to what we are doing with his ICC case. So he is updated very recently, yesterday. And why do I think that the alliances... Abangan natin mga kababayan yung ICC case ni PRRD. Mukhang may magandang resulta na nangyayari kasi alam nyo ba na ang balita ngayon, ang bank account
at iba pang mga ano ng ICC ay naka-freeze na sa ano sa US. Tapos may mga judge na parang pinapatanggal si Attorney Kaufman. No, yung si Khan parang sinipa na yata 'yon. Kasi hindi magiging patas nga naman ang kung nandiyan yung dalawang judge na ano na simula pa lang sila na yung parang contact ng mga dilawan, no, sa para si PRD ano. So magiging bias ka naman kaya dapat daw talaga alisin yung dalawang yon, pati yung yung prosecutor na si Khan na napabalitang na nung mga month of October ay nandito yun sa Pilipinas para mag-observe dyan sa hearing sa House ng kaugnay sa ano na yun, sa EJK. Senators did not perform well. It's because of the president. The people find him wanting of his promises. And the people expect more from the president, particularly with regard to his work for our country. So they should not blame anyone else, anything that has happened. It's just the president. About the evaluation of the previous president. Well, when I updated him and started giving the updates on who is for him and who is likely not for President Duterte, I didn't have any reaction with the national results. But on the local results, he said tagam. In English, it's deserve. He said tagam. Tagam sila. So, yes, we'll just find the translation. For local and yan. Yes, for local. When I gave him updates for local. Before we continue, Oh, yes, I know. Naanabiritan na ako ang foundation ko. Ibalhin na siya tanan. Will there be any updates po on how PRD will take the vote from the debate? Yes, the lawyers, his lawyers are working on how he will swear for his oath. They're working on it, and I don't think they have an answer right now. But I am sure they will give an update in the coming days, right before June 30, noon of June 30. Okay. And also, follow up din sa yung supplemental affidavit na that your camp will be filing on the denying the criminal offenses, grave threats, and accusations. Yes. Yesterday there was a hearing in DOJ with regard to the NBI complaint on inciting to sedition and grave threats. And the lawyers manifested that they will submit a supplemental, some sort of a supplemental petition or motion in the NBI. I cannot talk about what that supplemental document will be, but I'm sure you will know about it once it is filed in the NBI. BP, yung assessment niyo po na almost lahat ng mga big mga key provinces and cities, Manila, Cebu, and Cagayan, Zamboanga, Laguna, nakuha po lahat ng kandidato po natin, PDP. Oh, hindi ko pa nakita yung disaggregated votes. Ang nakikita ko lang is yung total votes. No? We still have to study siguro kung saan nakakuha ng boto ang PDP laban, so that in the next elections, kung meron man silang senator candidates, ay maayos nila yung kanilang strategy. Dahil sa ngayon na election, ay tumulong lang naman ako sa kanila dahil nawala si dating Pangulong Duterte. Sabi ko nga noong meeting de avance ng PDP laban, tinawag lang ako ng tadhana. Wala naman akong partido. Initially, wala talaga akong plano na sumalilil sa kampanya dahil na nga nakakauntog kong tagam ato ang 2022
elections, no? So, it would be good for PDP to study para kung meron silang senators in the future, ay maayos nila yung campaign strategy nila. Mamaya, right, mga kaisla. Balik sa Tagaw na comment na now you learn para na ilahan ko ay ako pa siya sorry I have to ask this with the overwhelming result sa election all the 30 pack na nakadao there are now you are strong contender for 2028 presidential. Yes, ma'am. There are also a platform na nabata that as I said, no, tung 2019, gipangutan ko kung magagan ko og senator nagsulti ko dili. Tung 2022 gipangutan ko kung mudagan ko og president. Sayo ko nagsulti na January of 2021 musulti ko, and I did. Nisulti ko nga dili ko mudagan og president. Ang pagdagan ako og vice president were circumstances that happened after the deadline of the filing of candidacy naman ko siya. And sa 2028, gitagaan ko deadline sa mga supporters na hantod December of 2026. By December of 2026, kung dili daw ko magdesisyon, they will look for other candidates for president in 2028. So napakoy I have more than a year to really sit down and list down the pros and cons as I did at 2021 with regard to running for president. Di ba ibig sabihin, joke pa rin ni BP Sara yun. Tatakbo siya o pamblap niya lang kay Romualdez. Hindi pa nakapag-final decision ito si BP Sara kung tatakbo siya sa 2028. Mahaba pa rin yung panahon niya para mag-isip. Pero mukhang tatakbo ito mga kababayan. Karin Beltran. Hello po, VP. Good morning. As part of your wishes, VP, na makadaog ang mga... May libre shoutout ito also, are you satisfied with it? Isa ako ang statement, no, it was not what we expected. We expected more candidates from PDP to win. Pero in my heart, they already won. Yeah. I listened to their campaign speeches. Once lang ko nakapaminaw sa ilahang mga campaign speeches, katulang meeting the Avance, and I was proud of them. No, they know what they wanted. They know what they wanted for the country, and they fought for it. So in my heart, they won. They won. And hopefully, kung naaman sila, kung meron man silang nakita na hindi tama yung resulta ng elections nitong nakaraang May 12, ay maresolba siya sa loob ng COMELEC at kung saan man na pwede na legal na proseso. How do you assess the results in the Davao region? Is it true that the Duterte daw is losing other groups sa Davao region? Hindi ko nakita ang results sa ibang areas sa Davao region. Nakita ko ang results dito sa Davao City, and 12 of kasi si Senator Honasan was ranked number 12 sa Davao City, and endorsed siya by President Duterte. So yung buong 12 na yun ay galing sa slate, including guest candidates ng PDP. Pero sa local, yung mga governors, hindi ko nakita, ma'am, because hindi naman kami nag-participate sa ibang elections sa local. Wala kaming, wait, I have to check. Wala namang HMP candidate sa ibang lugar, diba? Dito lang sa loob. Oh, yes. Walang HMP candidate sa labas ng Davao City. Meron lang kami HMP candidate dito sa loob ng Davao City. So, hindi kami nag-participate sa local elections sa region. bakit ba? Because nag-focus kami dito sa Davao City. So, all our strength and resources and lahat na cooperation and lahat na nilagay namin sa Davao City. We started planning for that election January of 2024. January 2024 pa lang, nandito pa si PRD. Wala pa yung dalawang candidates, si Omar at si Rigo,
Wala pa sila because at that time, January 2024, wala sila sa listahan ng mga kandidato. Ang nandoon lang, January 2024, si PRD, si Mayor Baste, si Congressman Pulong at ako. Kaming apat plus yung team, na hindi ko na lang pangalanan kung sino sila, pero nagpapasalamat ako sa kanila. And we still continue to work with them. Yung team, we decided to focus on Davao City. Dumating lang naman na naging candidate si Omar Duterte kasi ayaw na makipag-usap ni Congressman Vincent Garcia. Sinasabihan namin siya na siya lang ang tumakbong congressman. At at the time, ayaw na niya makipag-usap sa akin. And until now, I reached out to him, ayaw pa rin niya makipag-usap sa akin. Hindi niya sinasagot yung messages namin. Kaya naging candidate si Omar. Pero at that time, January 2024, si Omar and si Rigo, wala pa sila sa listahan ng candidates. So, Baka tinakot. Leadership at saka Senate Presidency. Meron bang lumulutan na pangalan na lumapit sa iyo para yung inyong blessing nyo? At meron bang sariling candidate for Speaker and Senate Presidency, VP Sara? Wala. Wala akong candidate for Speaker or for President. Wala ding lumapit sa akin for Speaker or for Senate President. Sinabihan ko si Congressman Pulong. Yan. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng Speaker. Hindi mo siya sumagot. Sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Mananalo yun. Chances niya ni Congressman Pulong, bakit siya yung napili nyo na Well, sinabi ko sa kanya siguro yung chances niya na manalo. Mananalo yun. Chances niya ni Congressman Pulong, bakit siya yung napili nyo na Well, sinabi ko sa kanya sagot. So I guess he's still thinking about it. Siguro, hindi ko alam. Ang sinabi lang niya sa akin kanina, huwag ka makapag-away kasi kagagaling mo lang sa simbahan. Sa misa. Huwag mo mag-away. Follow ko lang sa sinabi niyo about political dynasty. Ano yung formula niyo para magkaroon tayo ng real batas na para sa anti-political dynasty? Siguro immediate family. Hindi ko lang alam if we can extend it up to what degree. But initially, immediate family. Kasi karamihan naman yan usually. Kaya nga nag-aaway-away yung mga magkakapatid kasi usually same line yung mga sumusunod. Kaya din nag-aaway-away yung magkapamilya. So ang pinakauna talaga dyan sa political dynasty is yung some sort of regulation sa pagtakbo noong mga immediate family members nung third-termer or incumbent. VP, ngayon kumasa itong si Chel Jokno, Attorney Lyle Dilima for prosecution team sa Kamara ng Impeachment. Anong comment mo dito? And binaliktad ng Court of Appeals ang desisyon ng Muntinlupa RTC sa drug case ni Laila Dilima. Hindi ko nabasa yung desisyon ng Court of Appeals. Hindi ako makakomment. At saka hindi ko rin nabasa yung desisyon ng RTC. Hindi lang mag-comment dyan. And well, understandable kay Laila Dilima and kay Chel Jokno. They've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president. Ay antay na sila talaga si Secretary Dilima. So, understandable na sasali sila sa prosecution ng impeachment. Last na, VP. Alam mo, sagot. Sinabi ni Representative Chua na nagtataka daw siya kung bakit nanalo yung mga pro-impeachment congressman sa 2025 elections. Nagtataka ako bakit nanalo si Congressman Joel Chua. Bakit? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Nasilaw sa ayuda. Bakit siya nanalo? Update po sa birthday celebration sa The Hague, ma'am. Ano po yung magiging program doon? At when are you going to fly to The Hague po? Okay. Or invited ba? Oh yes, invited kayo lahat. Ayan na. Naka-record to Brian. Ano lang. Gadget lang ha. Okay. So ang updates is from that campaign,
June ang next namin ng mga activities for Office of the Vice President. Ngayong end of May, pupunta kami sa Doha, Qatar. If you can remember, merong mga nakulong doon na mga supporters. Ay, oo. So, pero na-release naman na sila. Pero bibisitahin pa rin namin just to comfort them sa